Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Not guilty ang sagot ng grupo ni Pastor Apollo Kibuloy para sa mga kasong qualified human trafficking at sexual abuse. Iginiit nila yan sa hiwalay na pagbasa ng sakdal sa Pasig at Quezon City Regional Trial Courts. Sa isang kaso, dumanas umano ang complainant ng pamamalo ng 2x2. Masela naman ang isa pang kaso na pagtitibayin umano ng 10 testigo. Nakatutok si Joseph Moro. Bantay sarado habang balot ang mukha ni Pastor Apollo Kibuloy nang dumating siya sa Pasig City Regional Trial Court Branch 159. Kasama niya ang 4 na kapwa-akusado sa kasong qualified human trafficking. Tatag lang. Ayon sa PNP, request na Kibuloy na magtaklob ng muka. Inalis na po yung kanilang cover and even po yung handcuff po nila. Bawal ang media sa loob ng courtroom. Nakaharap ni Kibuloy at ng iba pang akusado ang complainant na tinatago sa pangalang Amanda. Not guilty ang sagot ng grupo ni Kibuloy. Basta not guilty yung kanyang plea, okay? Walang kasalanan eh. Walang kasalanan. Siyempre, yun lang. Base sa kasong nakasampa sa Pasig Court sa pagitan ng taong 2011 hanggang May 2016 sa Pasig City at Davao City ay nagsabuatan sina Kibuloy at iba pang mga akusado para i-recruit ang 9 menor de edad na biktima para maging miyembro ng KOJC. At na maging miyembro na ay inutusan na mamalimos, magsulisit at magbenta ng mga tinapay at biskwit at mag-remit ng pinagbentahan sa KOJC. Nakaranas daw ng physical at mental abuse ang biktima kasama ang pagpalo ng 2x2 at bantang tatanggalan siya ng scholarship dahil sumusuway umano siya sa divine will. Halos 2 oras na nagtagal ang pagsasakdal kina Kibuloy pagkatapos ay ibinalik sila sa Camp Crame. October pa next hearing. Basta not guilty yung kanyang plea. Pasado 1:00 ng hapon naman, humarap sina Kibuloy sa Quezon City Regional Trial Court Branch 106 pero online na lamang para sa arraignment at pretrial sa kasong isinampa sa kanila sa Davao Court pero ipinalipat dito sa Metro Manila. Dito sa Quezon City Regional Trial Court Branch 106 na harap sa kasong child abuse at sexual abuse si Pastor Apollo Kibuloy dahil umano sa persang pakipagtalik niya sa biktima na menor de edad pa noon na nirecruit din ng grupo. Dahil nasa family court ang kaso, bawal din ang media sa loob. Dumalo din ang biktima at mga abogado niya pero online na lamang ang naging pagsasakdal kina Kibuloy. Not guilty plea din ang inihain ni Kibuloy. Sa Oktubre magsisimula ang mga pre-trial o paglalatag ng mga testigo at ebidensya ng parehong kampo. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng GMA Integrated News, nasa 10 mga testigo ang ihaharap ng kampo ng biktima laban kay Kibuloy. Pastor Apollo C. Kibuloy and the other accused pleaded not guilty. Thank you. Presenting counter witnesses? Ilan Of course. I cannot give you details. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Matapos ibasura ng korte ang hiling ng AFP custody, hospital arrest naman ang hiniling ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. At sana raw sa lungsod ng Davao. Ang sagot ng PNP sa pagtutok ni June Veneracion. Naawa lang ako ni Pastor kasi walang social media, walang TV, kahit music man lang na religious songs. Bawal. So hihilingin pa sana ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na makasama pa niya rito ang 4 na iba pang akusado sa PNP Custodial Center at huwag nang ilipat sa Pasig City Jail. Naiwan ng pastor dahil humirit ang kanyang mga abogado ng hospital arrest matapos ibasura ang hiling niyang ilagay sa AFP custody. May kondisyong medikal umano ito at may mga maintenance medicine umano pero hindi masabi ng kanyang abogado kung para saan ang mga ito. Sabi ng korte, kailangan niya munang sumailalim sa medical evaluation kaya mananatili pa rin sa PNP Custodial Center. We cannot take hook, line, and sinker yung sinasabi nila na merong lingering illness or existing medical condition si Pastor Kibuloy. Kaya nga ang order ni Judge ay dapat siyang tignan ng isang government doctor po. Ayon sa PNP, gusto ng kampo ni Kibuloy na ma-hospital arrest sa Veterans Memorial Medical Center sa Davao City. Pero tumutol ang prosecution. It defeats the purpose na tinransfer natin lahat
ng kaso originating from Davao at tapos ibabalik din naman po sila doon. Not necessarily Davao Veterans Hospital. So any hospital will do. So kahit dito sa Metro Manila yan, sir? Preferably, of course, Davao kasi taga Davao po si Pastor. Giit ng PNP, meron naman silang sapat na pasilidad para pangalagaan ang kalusugan ni Kibuloy. The PNP General Hospital is just a few meters away from the custodial center po, and the PNP is ready to provide him the necessary medical assistance and attentions if needed po. Hiwalay pa sa mga reklamo ni alias Amanda ang sumbong ng mga biktima umano ng sexual abuse ni Kibuloy na lumapit sa PNP. Bukod dyan, may iba pa ring naglakas loob na ring magsumbong sa Department of Justice at nais magsampa ng kaso, lalo't arestado na si Kibuloy. Kung gusto nilang maisama sa Witness Protection Program, handang-handa kami doon. Lumapit din sila sa aming tanggapan, i-refer namin sila sa WPP. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Bilang tugon sa mga alegasyon ng human trafficking at pang-aabuso, ikinatwira ng Kingdom of Jesus Christ na freedom of choice ang isa sa pangunahing alituntunin ng kanilang grupo. Base sa pahayag ng KOJC na pinost sa Facebook page ng SMNI News, hindi kailanman pwedeng pilitin ang sinuman na gawin ang isang bagay. Ibig sabihin, kung mayroong nangyari o ginawa ang isang miyembro nito, ito'y dahil ginusto o pinili niya. Ayon sa KOJC, itinuturing na pinakamataas na uri ito ng pagkilala sa karapatang pantao at ito raw ang dahilan kaya masaya ang mga miyembro ng grupo sa kanilang ginagawa. Bilang tugon sa mga alegasyon ng human trafficking at pang-aabuso, ikinatwira ng Kingdom of Jesus Christ na freedom of choice ang isa sa pangunahing alituntunin ng kanilang grupo. Base sa pahayag ng KOJC na pinost sa Facebook page ng SMNI News, hindi kailanman pwedeng pilitin ang sinuman na gawin ang isang bagay. Ibig sabihin, kung mayroong nangyari o ginawa ang isang miyembro nito, ito'y dahil ginusto o pinili niya. Ayon sa KOJC, itinuturing na pinakamataas na uri ito ng pagkilala sa karapatang pantao at ito raw ang dahilan kaya masaya ang mga miyembro ng grupo sa kanilang ginagawa. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Bebingka na tatawagin na ngayong bagyong Ferdy. Pero bago yan, ramdam na ang masamang panahon sa iba't ibang probinsya sa bansa. Nakatutok si Mariz Umali. Simula pa kahapon, malakas na ang ulan at hangin sa Siato Negros Oriental. Sa tindi ng hangin, malalaki na rin ang mga alon sa dagat. Rumagasa rin ang tubig sa ilog kung saan 2 bata ang natangay. Mabuti na lang at may nakakita raw sa kanila malapit sa isang tulay kaya agad na iligtas. Nasa maayos ng kalagayan ang 2 bata. Nagpatupad na ng preemptive evacuation sa mga residente malapit sa coastal area ng Siaton. Inabisuhan na rin ng Philippine Coast Guard ang mga mangingisda na huwag munang kumalaot dahil delikado ang malakas na hangin at alon. 3 bangka naman ang tumaob sa Gakang Island sa Panglao, Bohol. Sa inisyal na impormasyon ng Philippine Coast Guard, hinampas ng malakas na hangin at alon ng 3 bangka. Nailigtas ang 20 turista pero nasawi ang isang boatman. Nalubog naman sa bahang ilang kalsada sa Barangay Labangan sa San Jose Occidental, Mindoro. Tumirik pa ang ilang sasakyan. Namatay di napasukan ako yung baka. Sa Del Gallego, Camarines Sur, isolated ang 5 barangay dahil sa mga pagbaha. Sa taas ng tubig, natabunan na ang spillway na tanging daanan daw ng mga residente. Malakas na ulan naman ang naranasan sa ilang bahagi ng Batangas. Nakapagtala rin ng rockslide at landslide sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region at Nueva Vizcaya. Nawasak naman ang ilang bahay sa Kidapawan City matapos mabagsakan ng mga puno dulot ng malakas na hangin at ulan. Ang masamang panahon na nararanasan ngayon sa malaking bahagi ng bansa ay dulot ng pinagsamang epekto ng trough ng bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at pinalakas na habagat. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.
Isinilbi ng House of Representatives Sergeant-at-Arms sa law office ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang arrest order bunsod ng pangalawang pagkontempt sa kanya sa Kamara dahil sa hindi niya pagsipot at pagsumite ng mga hinihinging dokumento ng komite. Pero hindi raw tinanggap ng staff ni Roque ang arrest order at nagbabantay pa rin ng mga tauhan ng PNP and CRPO sa labas ng law office para arestuhin si Roque. It was delivered sa law firm ni Attorney Harry Roque. All the law enforcement agencies have been also informed about this order. Wala siya rin sa office and he cannot be located. Ayon kay Quad Committee Lead Chairman Representative Ace Barbers, hinihintay nila ang mga dokumentong ipinangako aniya ni Roque na magpapaliwanag ng biglang pagtaas ng halaga ng kanyang kumpanyang Biancham Holdings Incorporated. Overwhelming circumstantial evidence has been established of his links between Attorney Roque and Lucky South 99 who operates an illegal POGO. During this period then, nakita rin natin na tumaas yung kanyang net worth. Pag nalaman namin na kinakailangan mayroong mga talagang illegal activities na involved yung mga resource persons namin tinawag, we will be asking the Ombudsman, we will be asking the DOJ to investigate further and to file charges against these people. Sa isang text message, sinabi ni Roque dapat aniyang tandaan na walang mahanap ang pulisya at prosecution na anumang ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa Pogo. Tinawag din ni Roque na witch hunt ang pilit aniyang pagpapasumiti sa kanya ng private documents ng kanyang pamilya na wala aniyang kinalaman sa investigasyon sa Pogo. Nauna nang sinabi ni Roque na didiretso siya sa Korte Suprema para mapigilan ang aniyay panggigipit sa kanya ng Quad Committee. Pumayag ang committee members na dalhin ang anak ni dating PCSO General Manager Royina Garma sa House Detention Facility kung saan siya nakadetain matapos ding i-cite for contempt ng komite dahil sa hindi nila direktang pagsagot sa kanilang mga tanong. I don't know how old is the daughter of si Garma, no, si GM Garma, but if she would feel comfortable having her daughter beside her, kung meron namang space, no, kaya nga na-consider na instead of Mandaluyong Women's Correctional siya ma-detain, dito na lang at least mas medyo komportable para din sa anak niya, kung kasama niya. Kasi lagi niya sinasabi na kasama niya palagi yung kanyang daughter at binabantayan niya. No? Yun ang aming konsiderasyon kung bakit natin siya dinitain dito sa house. Hanggang ngayon, wala pa hong information. Sa Lunes, ipagpapatuloy ang Quad Committee hearing tungkol sa illegal pogo sa bansa at extrajudicial killings sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Hinatulang guilty na may sentensyang hanggang 40 taong pagkakakulong si customs broker Mark Taguba at 3 iba pa. Dahil yan sa pagkakasangkot nila sa nadiskubring bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu na ipinuslit sa bansa mula China noong 2017. Nakatutok si Salima Refran. 7 taon matapos madiskubre ang 5 metal cylinders na naglalaman ng 6.4 billion pesos na shabu sa Valenzuela, hinatulang guilty beyond reasonable doubt sina customs broker Mark Taguba, warehouseman Fidel Anoche D, dummy consignee na si Irene Tatad at ang negosyanteng si Kenneth Do. Sinentensyahan sila ng reklusyon perpetua o 20 hanggang 40 taong pagkakakulong para ito sa mga paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act tulad ng smuggling, misdeclaration at transportation and facilitation of smuggled goods. Sa 89 na pahinang consolidated decision ng Manila RTC Branch 21, sinabing sa pamamagitan ng kanilang hiwa-hiwalay at sariling mga aksyon na isagawa ang pagpasok sa bansa ng illegal na droga. Kahit wala ang kanilang mga pangalan sa mismong shipping documents, ayon sa korte, indispensable ang partisipasyon ni Taguba, Tatad, Dong at D. May 2017 ang dumating sa bansa ang shipment mula China na idineklarang mga gamit sa kusina at mga sapatos. Pero sa pamamagitan ng tip mula sa Anti-Smuggling Bureau ng China, ni-raid ang isang warehouse sa Valenzuela noong May 26, 2017. Dito natuklasan ang 5 wooden crates na may metal cylinders na pinaglagyan ng aabot sa 602 kilograms o mahigit kalahating tonelada ng shabu na nagkakahalaga ng aabot sa 6.4 billion pesos.
Ayon sa korte, ang negosyanteng si Dong daw ang kumuha kay Taguba na siyang nagbigay ng listahan ng mga laman raw ng shipment at detalye ng may-ari nito, pati na delivery address. Si Taguba naman ang kumuha kay Tatad bilang dummy consignee. Hindi rin daw dumaan sa tamang inspeksyon ng shipment. Si D naman daw ay hindi lamang warehouse man, kundi ultimate consignee ng shipment. Nakalagay kasi ang pangalan ni D, contact details at address sa mismong packing list mula sa Xiamen, China. The court found them guilty for all 3 charges of the prosecution. Particularly, the court found conspiracy among the accused. I think this would send a message to those who are involved in illegal importation that the law is there to punish an illegal act. Pinagmumulta ang 4 ng tig 50 million peso sa bawat isa sa 3 paglabag sa Customs Act. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang panig. 5 akusado pa sa mga kasong ito ang at large. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Pasabog na weekend ang dapat abangan ng mga kapuso dahil bukas na magsisimula ang banggaan sa Biritan sa The Clash 2024. At isa sa mga di na makontain ang excitement, ang Clash Masters na sina Julian San Jose at Raver Cruz na mas marami raw natutunan as lovers and as workmates. Makichika kay Nelson Canlas. Itaas ang bandera ng Luzon. Simula na bukas, Visayas. Ipagmalaki ang husay ng Mindanao. Ang pinaka-intense na singing showdown sa bansa dahil sa matinding bakbakan sa Biritan ng Top 24 Clashers sa The Clash 2024. Sa media conference, hindi na mapigilan ng Clash Masters na sina Julian San Jose at Raver Cruz ang kanilang excitement. Gayon din ang The Clash judges na sina Lani Misalucha, Christian Bautista at Ay de las Alas. All out din ang support ni na Senior Vice President for Entertainment Group, Lilibet G. Razonable at iba pang opisyal ng GMA Entertainment. Maraming mga twists and surprises na bago. Mas may pressure na kasi iba rin yung ang ganda ng stage namin, talagang iba na yung Clash Arena and may live audience na kami. So, I mean, dagdag pressure din yun. After 6 seasons, mas marami na raw natutunan sina Julian at Raver sa isa't isa. Yung rapport namin as hosts, as Clash Masters, nandun na siya. Kumbaga parang yung kwentuhan sa stage or yung batuhan ng line or ng banter or kung paano na-explain yung mechanics, mas naging madali na for us kasi I mean it's her, 'di ba? And sa personal naman, ganun pa rin, love ko pa rin siya sa season 6 ng The Clash. Thankful din si Julie dahil nadadala daw nila ang kanilang relationship on stage na lalong nagpapagaan sa kanilang trabaho at nagpapatingkad sa kanila as hosts. Inamin ni Julian na meron naman daw silang mga maliliit na tampuhan pero hindi na umaabot ito sa awayan. Tapos pag naman na-realize ko yung mga ganun bagay, humingi naman ako ng pasensya sa kanya. Tsaka it's important that you apologize or like, alam mo yun, like say sorry. Para bibitaw na ako ng jokes, minsan natatawa na tapos, wala na. Okay na ako. Parang parang mga ganito, knock-knock. Who's there? Aso ka ba? Bakit? Kasi aso in love with you. Dagdag ni Asia's Limitless star, the best way to a woman's heart is laughter. Pero syempre, buo rin dapat ang respeto nila sa isa't isa, pati na sa kanilang mga magulang at mga mahal sa buhay. Wala pa nga siya sinasabi, natatawa na agad ako eh. Kahit kapag kaming dalawa lang, pag wala kaming ibang kasama, ganyan po talaga siya. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Namahagi ng tulong sa mga magsasaka sa Nueva Ecija si Pangulong Bongbong Marcos na nagdiriwang ngayon ng kanyang kaarawan. Nakatutok si Claire Lacanilao Dungka ng GMA Regional TV. Sa kanya mismong kaarawan ngayong araw, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng agripuhunan at pantawid program sa mga benepisyaryong magsasaka sa Nueva Ecija. Nasa 11,000 na magsasaka ang nakatanggap ng 8,000 pesos. Matatanggap nila yan buwan-buwan sa loob ng 4 na buwan habang wala pa ang panahon ng anihan o sakahan.
may pinamigay ding farm machinery sa mga kooperatiba, sabay tiyak ng sapat na patubig sa mga sakahan. Nagtungo rin sa Nueva Ecija ang Pangulo para mamahagi ng halos 10,000 Certificate of Condonation and Release Mortgage sa 6,000 agrarian reform beneficiaries. Namigay rin ng agri-credit checks na nagkakahalaga ng mahigit 40 million pesos. Patuloy natin sinusulong ang inyong karapatan, kapakanan at kasaganahan, maging ang kaunlaran sa sektor ng agrikultura sa ating bansa. Hiling ni PBBM na sa pamamagitan ng mga tulong ng gobyerno, maging masagana at hitik sa biyaya ang bawat Pilipino upang maitaguyod ang bagong Pilipinas. Katulad ng aking kaarawan, ang inyong maghapon at kinabukasan ay maging puno ng liwanag, ligaya at pag-asa. Maraming salamat. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Claire Lacanilaw Dungka, nakatutok 24 oras. Inilipat ng Tarlac Regional Trial Court ang dinidinig nitong kaso laban kay Alice Guo sa korte sa Valenzuela. Paano na ang pagharap ni Guo sa Senado na inihingi ng permiso sa Tarlac RTC? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kanselado ang dapat sanay arraignment o pagbasa ng sakdal at pre-trial ni dismissed Mayor Alice Guo sa Branch 109 ng Tarlac Regional Trial Court. Iniutos kasi ni Presiding Judge Sana Vidania de los Santos ang paglipat ng kaso mula sa kanila patungong Valenzuela RTC. Alinsunod umano ito sa Republic Act 10660 at Office of the Court Administrator Circular Number 10/2024 na ang kaso ng isang government official ay hindi dapat litisin sa judicial region kung saan siya nag-oopisina. Sabi ng Justice Department, ang pinakamalapit na judicial region sa Capas ay Valenzuela. Nauna na itong ipinuto ni Senator Francis Tolentino kaya sang-ayon siya sa desisyon. May impluwensya pa siya doon sa area kaya ang batas na ginawa ay dapat ilipat doon sa pinakamalapit na judicial region. Natanggap na ng Valenzuela RTC ang case folders para sa 2 kaso ng katiwalian laban kay Guo na iraraffle sa darating na Huwebes. Wala pang tugon ng abogado ni Guo nang hingan namin ng pahayag sa tawag at text. Sa ngayon, mananatili si Guo sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Wala naman pong nilabas so far na ordering the PNP to transfer or commit itong si Alice Guo. Dahil hawak na ng Valenzuela RTC, ito naman ang sinulatan ni Senadora Riza Ontiveros para payagang makadalo si Guo sa pagdinig ng kanyang komite sa Martes. Papayag lang umano si Senador Joel Villanueva sa isang executive session para kay Guo kung handa na si Guo na isiwalat ang impormasyon tungkol sa mga boss nito, partikular si Duan Red Wu, incorporator ng Whirlwind Corporation na nagpaupa ng lupa sa Lucky South 99 ng Porac, Pampanga. He is a former police officer in China. Looks like si alias Ali, si Guo Huaping, ay dito sumusunod. Bakit? Kung nasaan yung Duan Ren Wu, dun siya pumupunta eh. Sa Indonesia, sa Batam, sa Jakarta, sa Singapore. Parang dun lang siya sumusunod eh. Parang dun lang siya may takot. Konektado umano si Wu sa Hong Kong Triad at Macau Mafia, sabi ni Villanueva. Inaabangan din daw ng mga senador ang pagharap sa hearing ni Cassandra Leong, mga sekretarya ni Guo at Sual Mayor Dong Kalugay. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Happy si Korean sparkle artist Kim Ji-soo na ipapakita niya ang kanyang true self sa set ng Abot Kamay na Pangarap at mas komportable at di na nga raw siya naiilang dahil sa tulong ni Jillian Ward. Ang kanilang bonding off-cam sa chika ni Lars Santiago. Okay, I will go with you, Dr. Santos. Relax at wala ng ilangan. Ganyan ang vibe sa mga eksena ni Jillian Ward at Kim Ji-soo sa hit afternoon prime series na Abot Kamay na Pangarap. I just got used to with this environment and especially Jillian, she helped me a lot to get used to the set. We saw that Jesus really nice, so Keep going, keep going. yes, you have to pay me after this, okay? Keep going. Okay, yeah. He's really nice, and
the whole AKNP family saw that, so we started to really love him and care for him. Food trip nga raw ang isa sa kanilang bonding, gaya ng paletsyon ni Richard Yap sa set. So masarap, I like it. Did you eat a lot of yes. skin? Skin, yeah, because especially the part of skin is the masarap part. Hindi rin mawawala sa bonding during breaks ang pagti-TikTok. At first, I noticed that Jisoo was a bit more reserved. He's really quiet. So I started to ask him to do TikToks with me. So I was like, let's do TikTok and blah, blah, blah. And yeah, I would always bug him so that he would feel more comfortable. We would do TikToks. Yes, Yeah. I'm enjoying. Yeah. At the first, it feels like kind of awkward, but now I'm enjoying. Yes. Yeah, even I can dance with her. At first, he was very masungit. Because like I told him, yeah, you're very masungit. So I told him, can we do TikToks? And he's like, no, I don't want to do TikToks. I don't dance. And now he's a TikToker. Now I'm professional TikToker. Yeah. Pagdating naman sa kwento ng abot kamay na pangarap, lalong kahindik-hindik ang mga pangyayari at involved dito ang mga karakter ni na Jillian at Jisoo na sina Doc Annalyn at Doc Kim Young. Si Annalyn nga po, nakidnap siya ni Dr. Carlos. So we have to watch out on what Dr. Kim did to save Dr. Annalyn. I'm so happy I can save her. Yeah. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Mga kapuso, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Bebingka at tinatawag na ito sa local name na Ferdy, ang ika-6 na bagyo sa PAR ngayong taon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 85 km per hour at bugsong aabot sa 105 km per hour. Pahilaga ang kilos nito sa bilis na 35 km per hour. Sabi ng Pag-asa, ilang oras lang ito magtatagal sa loob ng PAR. Maaaring ngayong gabi rin o mamayang madaling araw nasa labas na ito ulit ng ating Area of Responsibility. Ilang bahagi ng Luzon ang uulanin dahil sa trough extension ng bagyong Ferdy. Ang natitirang bahagi ng bansa, posibleng ulanin naman dahil sa pinalalakas nitong habagat. Sa inilabas na advisory ng Pag-asa sa magiging epekto ng habagat sa mga susunod na araw, simula ngayong gabi hanggang bukas ng hapon, may matitinding ulan na aabot hanggang 200 millimeters of rain sa Mimaropa, Western Visayas, Sorsogon at Negros Occidental. Sa ganyan kalalakas na ulan, mataas ang banta ng baha o landslide. Katamtaman hanggang malalakas na ulan naman sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, natitirang bahagi ng Bicol Region at Visayas, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat at Sarangani. Mula bukas ng hapon hanggang sa linggo ng hapon naman, heavy to intense rains ang mararanasan sa Mimaropa, Aklan, Antique at Negros Occidental. Moderate to heavy rains naman sa Bicol Region, natitirang bahagi ng Negros Island Region at natitirang bahagi ng Western Visayas. Mula linggo ng hapon hanggang sa Lunes, narito naman ang mga lugar na makakaranas ng malalakas na ulan. Sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng ulan bukas, pati po sa linggo at Lunes ng hapon, base sa Metro Weather. At mga kapuso, pagkatapos ng bagyong Ferdy, 2 panibagong sama ng panahon pa ang mabubuo sa loob o malapit po yan sa PAR. Yan ang patuloy nating tututukan sa mga susunod na araw. Pinakakasuhan na ng Justice Department ng qualified human trafficking si Alice Guo at iba pang sangkot sa mga illegal na aktibidad sa Pogo sa Bamban, Tarlac. Nakatutok si Salima Refran. 6 na buwan matapos salakayin ng Pogo na Zunyo One Technology sa higanting Baofu Compound sa Bamban, Tarlac dahil sa mga sumbong ng torture, illegal detention, kidnapping, forced labor at scamming activities, pinakakasuhan na ng Department of Justice si dismissed Bamban Mayor Alice Guo o Guo Waping ng qualified human trafficking. Lumalabas dito na may prima facie evidence of reasonable certainty of conviction laban kay Mayor Alice Guo at sa mga ibang respondents basta makapakita na may kinalaman ka sa pagtayo, sa pag-organize ng isang negosyo o isang kumpanya na nadawit sa human trafficking.
maaari kang makasuhan ng human trafficking. Hindi pinansin ng panel of prosecutors ang inihaing counter affidavit ni Guo na ninotaryo noong August 14, panahong wala na sa bansa si Guo at kanyang mga kapatid. Hindi natin talaga matatanggi na madaming delaying tactics na isinagawa yung mga abogado ni Mayor Alice Guo. Pinakamalala doon, yung huling ginawa nila, no, na yung submitted for resolution na yung kaso, naghain sila ng motion to reopen case with motion to admit counter affidavit na alam natin lahat ngayon, peking counter affidavit to. Pinakakasuhan rin ng foreign business partners ni Guo sa Baofu Land Development, ang Chinese fugitive na si Wang Jiang at sina Zhang Ruijin at Lin Baoying na sangkot sa money laundering sa Singapore. These are people who are notorious for scamming and money laundering. Now again, the crimes that are alleged to have been committed by Alice Guo et al. Would not have happened if these people did not enable her through their finances. Mahaharap rin sa kaso si dating Technology and Livelihood Resource Center official Dennis Cunanan at ilan pang respondents mula sa Baofu Land, Hongsheng Gaming at Zhunyuan Technology. Isasampa mga kaso sa Tarlac RTC sa Kapas sa susunod na linggo. Hiningi na ng Department of Justice sa Korte Suprema na ilipat ang mga kaso sa Metro Manila. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang kampo ng mga pinakakasuhan pero wala pang tugon sa ngayon. Bukod sa qualified human trafficking at kasong graft, nahaharap rin si Guo sa kanselasyon ng kanyang birth certificate sa Tarlac RTC, kuwaranto sa Manila RTC at deportation case sa Bureau of Immigration. May mga nakasalang ring mga reklamo ng money laundering at tax evasion dito sa Department of Justice. Para sa GMA Integrated News, Salima Rafran, nakatutok, 24 oras. Samantala, tila napaaga ang paglantad ng umano'y body double ni Alice Guo dahil sa banta umano sa kanyang seguridad. Nakatutok si John Consulta. Pasado alas 2 ng hapon nang makuhanan ko ang pagdating ng umano'y body double ni Alice Guo na si alias Kath. Sa loob ng opisina, nagtanggal ito ng mask at sinabi sa mga opisyal ng NBI na natatakot na siya sa kanyang seguridad. Kaya nagpunta na roon kahit sa susunod na linggo ang schedule na itinakda ng natanggap na subpina. Meron po nakasingkit po na motor, naka-stop po siya sa harap ng bahay namin. Paglabas ko po, pinagpipicture na po ako. Pero naka-helmet po siya. Meron pa pong time na 2 van, mga lalaki po lahat ng sakay. Yung isa po nagtanong sa terminal, yung isa po sa malapit na tindahan po sa amin. Dinala siya sa opisina ni Attorney Lito Magno ang kumompronta noon kay Alice Guo sa Indonesia tungkol sa litrato ni alias Kath na kamukha umano ng dinismiss na alkalde. Ano po? Saan po yan? Tao po yan. Lahat ng tao po halos long hair. Kamukha niyo, ma'am. Kamukha niyo po yan. Slimmer version. Hinihinalang si alias Kath ang nasa CCTV video na kuha sa Zambales at ibinigay sa akin ng isang source. Sumakay siya sa isang SUV ilang oras bago ma-raid ng mga operatiba ang lugar para umano iligaw ang mga umahabol sa alkalde. Tinanong ko ito kay alias Kath kung bakit hawig sila ng alkalde sa pananamit, buhok, salamin at paboritong kulay na pink t-shirt ni Alice Guo. Ma'am, ikaw ba yung nakasakay sa SUV puti? Ma'am, yung salamin ninyo, yung buhok ninyo, gayang-gaya kay Mayor Alice, yan ba talaga ang sadya po ninyong gawin? Pwede ka naman mag-comment sa akin. Hindi sinagot ni alias Kath ang mga tanong na unang sinabi ni NBI Director Jimmy Santiago na matagal na nilang minomonitor ang galaw ni alias Kath. Sa loob ng halos 3 oras, sumagot si alias Kath sa mga tanong ng agent on case ng NBI. Sa Martes, nakatakda siyang humarap sa Senado para bigyang linaw ang ilang mga tanong tungkol kay Alice Guo na kanyang pinagsilbihan bilang staff sa loob ng 7 taon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Labanan ang fake news. Yan po ang panata ng GMA Integrated News. Kaisa ang 59 na grupo mula sa pinakamalalaking media at academic institution sa bansa na nagkaisa para manindigan para sa katotohanan. Pero hindi po magtatagumpay ang kampanyang ito kung wala ang tulong ng bawat isa sa inyong mga kapuso. Kaya bilang bahagi ng aming panata, handog namin ang mga napapanahon at mahalagang kaalaman para matulungan kaya tayong matukoy ang iba't ibang uri ng disinformasyon. At ngayong gabi, kasama ang Sparkle Star na si Raver Cruz, alamin natin kung ano ang deep fake. Sabi nila, to see is to believe.
Pero sa mundo ng internet, hindi lahat na nakikita natin dapat paniwalaan. Hi guys! For today's video, let's get deep sa deepfake. Ang deepfake ay litrato, video o audio na gawa ng isang computer program gamit ang artificial intelligence na akalain mong totoo. Ilan dito for entertainment, pero may ginagamit sa pangluloko. Dati, madali pang masipat ang deepfake, pero habang tumatagal, pahirap na ng pahirap. Dahil ang deepfakes, state-of-the-art na. Paano nga ba ito kikilatisin? According to data analyst and AI ethics advocate Doc Ligot, go beyond the quality. Ask yourself, anong intensyon ng video or photo? Second, find out if it is out of character. Nasa pagkatao ba ng nasa video ang sinasabi nito? Madalas, maging subject ang mga public figure dito. Sa mga paraang ito, gamitin ang logic, common sense, at political reasoning. Huwag agad maniniwala. Maging kritikal at siyasating maigi ang content. If you want to know more tips on how to spot deepfake, follow our next video. Ako po si Raver Cruz. Magkaisa tayong labanan ang fake. Sa Pasig City Jail, ikukulong ang 4 na kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa BJMP, iahalo sila sa regular na selda. Nakatutok si Von Aquino. Pasado alas 5 ng hapon nang dumating sa Pasig City Jail ang poster dula ng 4 na kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy mula sa PNP Custodial Center. Alinsunod yan sa utos ng Pasig RTC Branch 159 na duminig sa kasong qualified human trafficking. Dumaan na sila sa identity verification, search sa katawan at kanilang mga gamit, medical check-up at booking procedure. Pero ina-assess ang classification ng mga akusado bago sila ilagay sa mga selda. Tinitingnan po natin yung kanyang risk and needs. Custodial risk niya, kung kailangan ba siyang proteksyonan laban sa ibang PDL dyan, kung meron man tayong impormasyon, at ano ang classification niya, kung siya ay high profile o high risk PDL. Congested o masikip na city jail na may mahigit 1,500 na nakakulong sa male dormitory kahit mahigit 200 lang ang kapasidad. 138 naman na nakakulong sa female dormitory kahit 36 lang ang kapasidad. Definitely, ihahalo din po sila kasi wala na rin pong ibang bakanting selda. Otherwise, magsisiksikan po yung ibang selda kung magde-dedicate po tayo ng separate cell. Ayon sa BJMP, nagdagdag na sila ng 14 na personnel para tiyakin ang seguridad dito sa Pasig City Jail, maging ang pagbiyahe nila sa 5 akusado tuwing haharap sila sa mga pagdinig ng korte. Baka may dumumog na tao, and at the same time may mga hearing po sa susunod na araw na kailangan ng mga additional escort personnel. Tulad ng isang regular PDL, pwede rin silang tumanggap ng dalaw basta't nakaayon sa schedule. Ang isa pang akusado sa kasong qualified human trafficking na si Pauline Canada, July 30, 2024 pa nakadetain sa Pasig City Jail. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Mapapanood na ngayong gabi ang character ni Ashley Ortega na si Sister Manuela Apolonio, isa sa mga magiging comfort woman sa Pulang Araw. Ang gumanap namang isa sa mga sundalong Hapon na kinaiinisan sa serye. First acting stint pala ang biggest family drama. Makichika kay Lars Santiago. Good day, sir. Gentlemen. Matapos maipakilala si Sister Manuela Apolonio na ginagampanan ni Ashley Ortega sa GMA Prime family drama na Pulang Araw, matutunghayan na ang istorya niya mula sa pagiging madre patungo sa pagiging isang comfort woman. Malaking hamon daw ito para kay Ashley, pero committed siya sa pagganap. It's such a big responsibility for me to portray their narrative. And gusto ko talagang bigyan ng justice yung role para sa lahat ng mga comfort women. Parang yun na rin yung parang tulong ko sa kanila. Kasi I think it's about time for their stories to be heard. Tulungan mo ako, parang awa mo na. Gayunpaman, may mga aabangan sa kanya sa likod ng mga magiging pasakit niya. Mawa mo kayo! Yes, may sariling story. So, may mga flashbacks rin
kung paano siya naging madre. Maraming magugulat na lang din kayo kasi may transition din si Sister Manuela eh. So, ayoko na lang sabihin. Bukod kay Colonel Yuta Saito na ginagampanan ni Dennis Trillo. Malalagay sa panganib ang bayan. Isa pang Japanese character ang kinamumuhian ng mga manunood. Siya si Akio, bukod sa face card ni Jay Ortega. Marami rin ang nakakapansin sa kanyang husay sa pagganap bilang isang salbahing Hapones. Siguro ang naging preparation ko for character ni Akio is dati nanonood ako ng mga movies about war, about the Japanese Imperial Army po. Tsaka syempre yung scripts, reading the scripts po, yung kung paano ko may isa sa puso yung pagka-Akio ko. Wala raw anumang background sa acting si Jay at first time niyang sumubok mag-audition sa acting project sa Pulang Araw. Kinikilig ako pag nakakita ako ng mga comments about na nag-acknowledge sa character ko na about sa akin. Puring-puri naman ni Jay ang kabaitan ni na Barbie, Sanya, David at Alden, pati si Dennis bilang mga katrabaho. Nung una may kaba pero eventually nawala siya kasi si Sir Dennis din pagka-eksena ko, tinutulungan niya din ako may bibigay din siya ng tips sa acting, kung paano i-execute ng tama, parang gano'n, nagbibigay siya para tsaka nirelax niya ako bago kayo mag-eksena. Sabi pa ni Jay, abangan daw sa Pulang Araw kung ano pa ang mga kasamaang ihahasik ni Akio. Abangan nyo ang mga mangyayari pa sa mga susunod na episode. Siguro madami pang problemang darating dahil sa akin. Madami pang evilness na lalabas galing kay Akio. Lor Santiago, updated sa Showbiz Happening. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Happy weekend din sa'yo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Biyernes na pala. Ako po si Mel Tiangco. Ako, next week, Christmas countdown. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.